Nako, marami na namang maloloko at mauuto nitong misleading post na ito. So, ito ang nakalagay dyan. Savings sa bangko, may 20% tax na. So, very misleading. Hindi ko naman siya sinasabing hindi siya totoo, pero misleading kasi yung nakasulat. So, let me explain lang, no? So, hindi po ito bagong buwis. So, 1998 pa lang po talaga, may 20% tax na ang interes sa kinikita ng ating karaniwang depositor sa bangko. Bali, sunod to sa Tax Reform Act of 1997. Biruin mo, 1998 pa siya. So, hindi na siya bago. So, noon pa lang, may 20% tax na talaga. Ang kaibahan lang ngayon, ang pagtanggal ng preferential rate sa mga deposito ng mga mayayaman o yung mga deposito na mas matagal na yung maturity. Ito for example lang. So ito yung galing po sa Department of Finance, no? I-example ko lang sa inyo. Yan, nakalagay yung final tax or income based sa maturity or lock-in period na hindi pwede i-withdraw yung pera. Yung maturity na more than 5 years, no, exempted yun, walang tax yun. Yung maturity of 4 years to less than 5 years, 5% yung tax. Pag maturity naman is 3 years or less than 4 years, 12% tax. Tapos pag less than 3 years is 20%. So, pagka dollar rate naman is 15%. So, noon, ganon siya. Ngayon po, kumbaga, ipapareho na siya. Kumbaga, ipapatas na siya. Lahat 20% na yung final tax sa interest income ng savings o nakadeposito sa bangko. Parang ang lumalabas kasi, yung dating sistema, hindi siya patas. Ayon yan dito sa pag-aaral at datos na karamihan daw po ng may hawak na mas matagal ang maturity ng deposit ay mayayaman at may kaya. Katulad na lang po ng example kanina. Sabi pa, ibig sabihin, kung sino pa yung mayayaman, sila pa yung parang may special treatment. Kasi kumbaga mas mababa yung pagpataw ng buwis sa kanila. So parang ang nangyari kasi, tinama lang po ng SIMEPA, yung hindi pagkakapantay-pantay ng sistema. Dahil nga parang mas bapuri ito sa mayayaman na kayang patulugin yung pera nila sa bangko. So very misleading itong sinasabi nila na may 20% tax na yung deposito sa bangko, kumbaga yung savings sa bangko. Hindi po ganun yun. Hindi binubuwisan yung kabuoang halaga na dinadeposito sa bangko. Sa halip, yung pinaka-interest lamang ng kinikita ang binubuwisan. So, all in all, ang pinaka-apektado talaga nitong batas na ito ay yung mayayaman, no? Para sa mga hindi pa masyadong naiintindihan, hindi pa rin nila gets. Pwede naman po silang mag-direct sa bangko, tanungin nila, kamusta ba yung savings ko, maapektuhan ba, ano bang epekto ng batas nito sa kanila. So ako, sa knowledge ko, sa pagkakaintindi ko, no, na ang maapektuhan lang talaga is yung mga matagal na talagang may mga nakadeposito, yung mga may savings talaga na matagal na, yung mga mayayaman, mga milyon-milyon yung kinikita. Yun talaga yung apektado. So, parang pinapantay-pantay lang talaga nila. Kumbaga, pare-pareho na ang 20% tax, no? Kumbaga, yung mga matatagal nang natutulog yung pera sa bangko, ipinantay na po sa ngayon. So, tandaan nyo, itong batas na to is 1998 pa siya. So, hindi na po siya bago. So, yun lang sa mga hindi pa po pa rin nakakagets. Ayan, pwede naman kayo mag-research, tanungin nyo po sa bangko nyo para mas maliwanagan po kayo at para hindi po kayo maging biktima ng mga misleading posts. Yun lang.